Habang hinihintay ang pirma ni Pangulong Bongbong Marcos para maisabatas ang panukalang budget para sa susunod na taon, may apela si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Anya, dapat i-veto o ibasura ng Pangulo ang 450 billion pesos na idinagdag ng Kongreso sa unprogrammed appropriations o yung mga programang popondohan kapag nagkaroon ng sobrang pera ang gobyerno. Dahil dito, umakyat daw sa higit 6 na trilyong piso ang aktwal na national budget. Sa halip na 5.768 trilyon pesos lang tulad ng panukala ng ehekutibo. Ani Pimentel, labag ito sa konstitusyon na nagsasabing bawal dagdagan ng Kongreso ang halagang inirekomenda ng Pangulo. Feeling executive branch na ang mga legislators po natin. Maraming inisyatibong naiisip, ilalagay ngayon sa budget. But, disregarding the constitutional rule that we can concur with the budget proposed by the President, we can reduce it, but we cannot increase it. Babala ni Pimentel kung hindi ito itatama ng Pangulo, pwede itong questionin sa Korte Suprema. The possible remedy is, yes, for the President to veto the excess so that the budget will come back to the levels as proposed by the President. But if the President does not do this, therefore we have a case. Dumepensa naman si Senate President Mig Zubiri. Anya, sa programmed appropriations lang bawal magdagdag ang Kongreso dahil ito lang naman yung may siguradong pondo. Hindi tulad ng unprogrammed appropriations na mapopondohan lang kung may sobrang pera galing sa kita o utang. So, I don't think it's illegal, I don't think it's unconstitutional. Ginagawa po ito ng iba't ibang national budgets in the past. So, there's precedence on this. Umaasa si Zubiri na wala nang i-veto ang Pangulo kahit isang linya sa 2024 budget. Kasi alam mo naman pag nagbabay-cam po yung House of Representatives at ang Senado, kasama naman po palagi sa diskusyon ang DBM. So with the assurance of the DBM na okay naman dito sa last BICAM, I hope that wala na pong mga veto items. Magkaiba naman ang pananaw ng ilang dating mambabatas. Ani dating Senador Ping Lacson, dapat i-veto ang unprogrammed appropriations pero yung halaga lang ng dinagdag. Para naman kay dating Senate President Franklin Drilon, standby funds lang ang unprogrammed appropriations kaya walang problema kung gagalawin ito. Ang mahalagaan niya ay tama ang pag-release ng pondo. Inaasahang pipirmahan ni Pangulong Marcos ang panukalang budget sa Miyerkules pagbalik niya mula sa ASEAN-Japan Summit. Amor Santos, CNN Philippines.